Isang mapagpalang araw sa inyo mga karpa. So guys, sa Bible po muna tayo. Bali pag-usapan po natin yung nangyayari ngayon sa Israel. Kasi marami pong nagsasabi na mahal ng Diyos ang Israel. Pero ang totohanan niyan guys, karamihan po sa mga Jews hindi po naniniwala sa Panginoong Hesus at talagang magiging matibay at matatag na bansa ang Israel. Pero marami pong hindi nakakaalam na darating ang panahon na ang Israel po or ang Jerusalem po ay mawawasak. Hanggat wala pa pong views sa aking sports, kasi ang topic ko po sa YouTube talaga sports, pero halos nag-freeze po yung mga viewers or recommendation po ni YouTube. Pero okay lang naman po yan. Ang sa akin lang naman may bahagi ko kung ano man yung mga nalalaman ko at makapag-share din po ako sa salita ng Diyos. Bale, ito po. Okay, basahin po muna natin guys sa Lucas po. Lucas 21 to 5 to siguro hanggang ano po 24. Okay, basahin na po natin. Tungkol sa pagkawasak ng templo. May ilang tao namang nag-uusap-usap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang mga batong ginagamit dito at ang mga palumuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita nyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkapatong na mga bato. Okay guys, klarong-klaro naman po dito na talagang mawawasak ang Israel. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Ito po yung mangyayari sa hinaharap. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano po ang magiging palatandaan? Iyon ay magaganap na. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi mailigaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon. Subalit, hindi kaagad darating ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalagan buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito'y, kayo'y dadakpin at uusigin, kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ibibilanggo. Guys, etong ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, nangyari na po yan guys na yung mga apostol po ipinapatay po at ibinalanggo. Nangyari na po yan sa panahon ni Lord Jesus Christ. Kaya ang hihintayin na lang po natin yung mga darating na maglalaban-laban ang mga bansa. Ngayon po kasi nakikita na po natin na yung nangyayari po sa Israel. Okay, tuloy po muna natin. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasaktal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala. Ay sir, nag-ano lang, binabasa ko lang sa Bible. Sorry. Okay, sige po. Okay lang. Makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat yung pwesto ko sa rice ba? Hindi pa ano ko yan. Hindi, okay lang. Talagang minsan nga kay Mike. Ayos nga yan commercial. Okay. Ipagkakanulo kayo, kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hiblang buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. Guys, eto na po yung
pagkawasak ng Jerusalem. Papakita ko po para meron akong katunayan na totoo po na darating po yung panahon na ang Israel po or Jerusalem ay mawawasak. Sana nakita nyo at babasahin ko na rin. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, eto guys, ito po yung nangyayari ngayon. Tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Okay, ulitin ko po ulit. Kapag nakita nyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil magkakaroon ng malaking kabigatian sa lupaing ito at darating ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadaling bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Okay guys, yan po yung mangyayari sa Israel or Jerusalem sa huling panahon. Bali guys, meron pong pagliligtas na mangyayari pag nangyari yung mga bagay na yon. Ang pagdating po ng anak ng tao, ito po yung kasunod, ito po yung pagdating ng anak ng tao. Okay, basahin na po natin ang pagdating ng anak ng tao. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin, sa lupa at mga bansa ay masisindak, malilito dahil sa ugong at daluyong ng dagat. Ang mga tao ay matayin sa takot dahil sa pag-isip sa kapahamakan darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Okay guys talagang yung mga nakikita natin ngayon, halos palatandaan na po ito. Kaya nga meron din sa Bible na babala sa atin. Ito guys, babanggitin ko na rin po. Kaya sa totoo, medyo natatakot na rin talaga ako kung ipagpapatuloy ko pa yung mga nakagawian ko. Pero ngayon, binabawasan ko naman kasi lahat ng tao, wala pong perpekto at talagang nakakagawa pa rin po ng kasalanan. Kasi may nakalagay din po sa yung labis ng pagsasaya masama din. Okay, basahin po natin yung kasunod nito. Yung mag-ingat kayo, okay. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis ng pagsasaya. Ito po yung tinutukoy ko na huwag malulong sa labis ng pagsasaya. Talagang halos masama din to. Paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng tao. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo kung gabi na may umaalis siya at nagpapalipas ng magdamag sa bundok ng Olibo. Maaga pa'y pumupunta na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya. Okay, balik guys, tinapos ko muna yung pagpapaliwanag ko po na darating po talaga ang araw na ang Israel po talaga o ang Jerusalem ay mawawasak. Pero marami po talagang hindi naniniwala. Kasi marami guys nagsasabi, God bless Israel, pagpalain ka ng Diyos Israel. Yun, puro ganun. Pero ang katotohanan niyan guys, hindi po sila naniniwala kay Lord Jesus Christ na siyang Diyos, anak ng Diyos. Hindi rin sila naniniwala. Ang paniniwala kasi talaga nila tao at ang pinuno ng Kristyanismo.
Isiningit ko to sa vlog na to kasi ito po yung pinaka-importante na dapat malaman po ng lahat ng tao na wag po tayong mag-focus sa material na bagay. Wag po tayong mag-isip kung paano tayo yayaman. Ang isipin po natin at ang tungkulin natin ay manampalataya po kay Lord Jesus Christ. Bakit po? Lahat po tayo mamamatay. Ibig sabihin, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kayaman, isa lang talaga ang pupuntahan natin sa lupa. Ibig sabihin, pag namatay ang isang tao, dalawa po ang pupuntahan natin spiritual. Langit at impyerno. Sa impyerno po, halos uod na hindi namamatay at apoy na di namamatay. Pero pagdating sa langit guys, sa mga maliligtas, isang sorpresa po ang naghihintay sa atin at hindi natin alam kung ano yung mga libangan doon. Pero tanging nakalagay po sa Bible, may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin guys, mabuhay ka lang na walang hanggan, wala na sakit, wala na kapatayan, di ba guys? Napakasarap na nun. Pero ano pa kaya kung ano yung mga gagawin natin? Talagang sorpresa. Okay guys, God bless sa inyo mga karpaso.